kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mario. Taong 1988, South Cotabato. Napabuntong hininga. Pinagmamasdan ni Mario ang kapatid. Nakikikain lang sila sa piyestahan. Kaso nga lang nakailang bandehado na magmula kanina. Ilang beses na inaya na aalis pero patuloy pa rin sa pagsandok. Siya na lamang ang nahihiya kaya iniwanan na sa kusina. Lumabas at inantay kung kailan matatapos. Habang nagkakatuwaan sa labas dahil sa ingay ng perya, sinamantala ni Mario ang pagkakataon na magsugal. Kaunti lang ang pera, pero biglang dumami ng magsunod-sunod ang pagkapanalo. Naaliw na rin, lalo na nang dumating ang kaibigan, nanlibre ng inumin. Maya-maya pa ay nagpaalam ng makita ang kapatid. Nilapitan nito at kaagad pinagsabihan. Kung makakain ka naman, parang gastos mo ah. Parang bahay mo. Parang kusina mo. Daan-daan naman sa katakawan, Dudong. Nakikikain na nga lang tayo. Pinakita mo pa sa lahat kung gaano ka kapatay gutom. Kalalaki mong tao para kang buntis sa lagay na yan. Daig pa ang inahing baboy. Kuya, nilulubos-lubos ko kasi ngayon lang to. Isang beses sa isang taon lang may piyesta. Handaan, kaya bakit parang nag-iinarte ka? At saka sabi naman na may-ari, kumain ako hanggat kaya pa ng tiyan ko. Siya nga hindi nagreklamo ikaw pa. Malamang magpapakabait yan para mapuri ng mga bisita. Ikaw naman utu-uto. Walang ya. Ayusin mo nga yung pantalon mo. Malapit nang lumabas yung itlog mo. Sadya kasi yan, hindi na masara ang butones kasi busog na ako. Sobrang laki ng tiyan ko Naunang maglakad si Mario. Binilisan dahil nahiya sa suot ng kapatid. Bitbit na lamang ang pantalon dahil kapag hindi nahawakan, tuluyang mauhubad. Kamot ulo na lang din dahil ang perang naipanalo sa sugal ay pinamasahe. Nagreklamo sa pananakit ng tiyan si Dudong sa kabusugan kaya hindi masyadong makapaglakad. Pagdating ng tahanan, akala niya dederecho sa pagpapahinga. Naghalungkat na naman sa kusina para kumain. Aba, wala kayatang kabusugan. Uy Dudong, gaano ba kalalim yung tiyan mo? Ilang oras pa lang magmula nung kumain ka sa handaan tapos ito uli. Magpaawat ka naman. Panghapunan na natin yan mamaya Napakamot na lang sa ulo si Mario. Kahit sita ay hindi nakikinig. Hinayaan na lamang. Nagpahinga na rin siya para makabawi ng lakas. Pagsapit ng hapon, inatupag ni Mario ang pagluluto. Si Dudong ang nagtupi ng mga sinampay. Inaantay na rin ang pagdating ng mga magulang na nakikisaka sa bukirin ng kapitbahay. Kung pag-uusapan ang estado sa buhay, hindi naman mayaman sila Mario. Isang kahig isang tuka. Kung walang sasahurin sa bukirin ang mga magulang, uuwi na saging at kamote lamang ang dala. Minsan lang di makakakain ng karne, kaya sa tuwing may piyestahan, dumarayo kahit kalahating araw ang lalakarin. Hindi rin lugi dahil minsan nakakabalot. Kuya, parang masakit ang tiyan ko Pahingi ako ng pera. Bibili ako ng soft drinks doon kay Aling Pasita. Hoy, anong sinasabi mong pera? Kailan ka pa nakakilala ng pera? Kung makahingi ka naman parang may trabaho ako. Magtigil ka. Idumi mo lang yan, mawawala na yan. Nagtungo sa palikuran ang kapatid. Tinutukan na rin ni Mario ang pagluluto. Maya-maya pa, nagdatingan ang ama at ina. Nadagdagan ng handa sa mesa dahil dumaan sa piyestahan ng mga ito. Nakikain sa kakilala at binigyan sila ng balot. Gulat na gulat si Mario habang pinagmamasdan ang kapatid.
Nagrereklamo sa pananakit ng tiyan kanina. Pero ngayon, kain ng kain, mahinang nahampas ng sandok sa ulo. Ma, pa, kung alam nyo lang kung gaano ngumingiwi ang tabacho na to kanina, magagalit talaga kayo eh. Masakit daw yung tiyan pero ito kumakain na naman ng todo. Nilabas ko na kanina sa palikuran ng lahat. Gutom ako, kaya kakain na naman. Tangkang hahampasin muli ni Mario ng pigilan ng ama. Tama na yan. Nasa harapan tayo ng pagkain kaya respeto naman. Mamaya na kayo magsakitan pagkatapos kumain. Mario, tigil sa paghampas ng sandok, nakakabaliw yan. Yumuko na lamang si Mario at saka inatupag ang sariling plato. Pagkatapos ng hapunan, kanya-kanya sa pagpapahinga ang mga magulang. Si Mario naman at ang kapatid ay nag-usap muna sa sala. Sa kalagitnaan biglang nagreklamo si Dudong na sumasakit na naman ang tiyan. Dali-daling inabutan ng haplas mula sa bayong na dala ng ina kanina. Nakahinga ito pagkatapos. Kung hindi ka pa maghihinay-hinay sa katawan mo, hindi lang yan ang habutin mo. Masyado ka pang bata pero yung katakawan mo sagad. Sobrang taba mo. Baka mamaya bigla ka nalang atakihin. Kuya, walang 13 anyos na batang inaatake. Ito naman si kuya, mananakot na nga lang, hindi pa makatotohanan. Gusto mo na makatotohanan? Makinig ka. Paano kung yung kinain mo kanina sa piyestahan, hindi galing sa tao? Paano kung nagpapanggap sila para magkaroon ng biktima? Tapos yung punterya nila, mga bata na sobrang takaw kagaya mo. Yung kinain mo hindi karne ng baboy o manok. Karne ng tao. Wika ni Mario. Napasigaw si Dudong. Tawang-tawa naman ang binata sa reaksyon ng kapatid. Kaagad ding tumahimik nang mapagtantong tulog na ang mga magulang. Si kuya naman gabing-gabi na nananakot pa. Gigisingin ko talaga si nanay at tatay, susumbong kita, sige ka. Eto naman hindi na nga eh. 13 anyos ka na pero parang bata ka pa rin. Puro ka sumbong-sumbong. Mabuti pa, maglatag ka ng banig, matutulog na tayo. Ayoko pa, hindi pa ako inaantok. Usap muna tayo, kwentuhan. Kailangan na nating matulog dahil bukas, dadalo tayo sa birthday ni Nicolas. Yung kaibigan ko sa kabilang sitio. Inimbitahan niya ako tapos sabi niya, pwedeng magdala ng kapatid. Ayaw mo ba? Aba syempre oo, eto na nga oh. Maglalatag na nga ako ng banig oh. Napakamot na lamang ng ulo si Mario. Kapag kaina ng pag-uusapan, masyadong mabilis kausap si Dodong. Matapos itong maglatag ng banig sa papag, nagtabi na ang dalawa sa pagtulog. Kinabukasan maagang bumangon si Mario para tulungan ang ama sa pagsasako ng palay. Si Mang Eliasar ang nautusan ng may-ari ng palayan, kaya para mapabilis ang trabaho tumulong ang binata. Panay naman sa pag-aabang si Dudong kung kailan matatapos dahil tandan-tanda ang sinabing dadaluhang karawan. Ano na naman bang sinabi mo sa batang yan? Halos sumayad na sa lupa ang uso. Anong pinangako mo? Ayaw pa kasing matulog kagabi. Kaya sinabi ko may birthday na dadaluhan ngayon. Ang totoo wala naman talaga. Ikaw talaga. Alam mo naman yan eh. Kapag kainan hindi makakalimot. Paano yan ngayon? O siya. May kaunting salo-salo sa tahanan ni Mang Salome. Doon ko na lang kaya siya dadalhin. Sasama ka ba? Huwag na hutay. Dadalin mo na si Dudong, malamang. Malaki na naman ang kain yan tapos dadagdag pa ako. Wala nang matitira sa ibang bisita. Natawa na lamang ang ama. Pagkatapos ng pagsasako, nag-ayos at sinama ang bunso sa handaan ng amo. Si Mang Salome ang may-ari ng malawak na bukiring sinasaka ng karamihan. Mabait ang matanda, mapagbigay, maalaga sa mga trabahador. Bawat okasyon, iniimbitahan ng lahat para sa munting salo-salo. Kinakasabikan ng mga magsasaka ang ganitong imbitasyon dahil hindi lang bigas ang may uuwi,
Namimigay din ng kaunting pera, dagdag na rin sa gastusin. May tuturing na biyaya ni Mang Eleazar ang amo dahil ang bigay sa trabaho ang tanging nagsusustento sa pamilya. Kahit gaano pa kahirap at kung minsan naaantala dahil sa sama ng panahon, kumakapit at patuloy na nagseserbisyo. Eleazar, matanong ko lang. Kaninong anak ang batang yan? Napakabibo niyang tignan. Yan ang tipo ng bata na pagkain ng kasiyahan. Wika ni Mang Salome kay Dudong. Nasa sulok ito ng mesa, nilalantakan ang bawat putahing makukuha. Bunso ko po yan, sir. Pasensya na po kung masyadong malakas kumain. Ganyan lang talaga siya simula pagkabata. Uwi na rin po kami maya-maya. Pasensya na po kung makalat. Tugon ni Mang Eleazar. Ay nako, hayaan mo lang siya dyan. Kumakain lang naman ng bata. Walang kaso yan. Sige, doon ka na rin sa kabilang kubo. Nagiinuman at nagkakantahan ng mga kasama mo. Iwanan mo na rito ang bata. Marami namang katulong dito Mababantayan din yan. Magsaya ka dahil ito naman ang punto ng salo-salo. Mahaba ang oras nyo sa pagtatrabaho kaya lubos-lubosin ang pagsasaya. Nag-aalangan man sa pag-iwan kay Dudong, walang nagawa si Mang Eleazar dahil amo na ang nagsabi. Nakihalubilo sa mga kasamahan hanggang sa nawala sa isipan ang anak. Sa kabilang banda, kain lang ng kain si Dodong. Kahit busog ay panay pa rin ang pagsubo. Pinag-uusapan ng mga katulong. Ilang beses na ring sinita pero ayaw makinig. Hinayaan na lamang ito. Sa kabilang sulok naman, nakangiting pinagmasdan ni Mang Salome ang bata. Hindi napapangiti dahil sa kilos, kung hindi sa lagay ng katawan. Panay ang paghugot ng hininga upang pakalmahin ng unti-unting nagigising na diwa. Bawat sulyap sa malusog na braso't leeg ng batay napapalunok. Hindi mapakali sa kinauupuan dahil lalong lumalakas ang kagustuhang lapitan ito. Kaso nga lang, minabuting magpigil upang hindi makagawa ng eksena. Nang tumingin sa kanya si Dodong, kagad nginitian na alerto siya nang lumapit ito. Manong, nakita niyo po ba yung tatay ko? Nandito lang po siya kanina Kumain lang naman po ako Wika ni Dodong. Tinignan ng paligid, hinahanap ang ama. Nasa kabilang kubo ang tatay mo. Nga pala, ako si Mang Salome. Amo ako ng tatay mo. Ikaw, anong pangalan mo? Dudong po ang pangalan ko. Saan po ba ang kubo? Pupuntahan ko si tatay. Paano kung kumain ka na lang ng kumain? Marami pa ako dito. Naroon sa loob, gusto mo? Lumiwanag ang mukha ni Dudong. Dali-daling sumunod sa matanda. Pagkapwesto nito sa kusina, binagsakan kagad ng iba't ibang putahe. Tuwang-tuwa naman si Mang Salome nang sunod-sunod ang pagsubo nito. Huminga ng malalim, sabay silay ng makahulugang ngiti sa labi. Pinapanood hanggang sa matapos sa pagkain. Hinatid ang bata sa kabilang kubo na parang walang nangyari. Lumipas ang oras at sumapit ang madaling araw. Dito lang natigil ang kasiyahan. Sa pagdaan ng buwan, nagpaalam si Mang Salome sa mga trabahador. Uuwi raw ito ng Bacolod upang pangalagaan ang lupain at negosyo. Ang sakahan sa lugar ay benenta. Iba na ang may-ari. Patuloy pa rin naman ang pagsasaka pero iba ang mga ngalaga. Nalungkot ang lahat dahil napamahal na rin sa matanda. Kaso kinakailangang tanggapin ang katotohanan. Bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo, binigyan ng sako-sakong bigas at salapi, nakakasya sa panggastos sa loob ng isang buwan. Sa kabilang banda, hindi maunawaan ni Mario ang nangyari sa kapatid. Panay ang reklamo ng masakit ang tiyan.
Minsan na ring nagsabi na may gustong isuka pero ayaw lumabas. Hindi mailarawan ng maayos kung kaya't wala ring ideya kung ano. Bukod pa riyan, may pagkakataon na takot sa tubig. Ayaw sa pagkain na may asin. Hindi nakakatagal sa loob ng simbahan. At higit sa lahat, biglang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Nakikita itong tulala. Bagyang mapula ang mga mata habang kinakalmot ang mga bagay-bagay. Hindi rin magawang sabihin sa mga magulang dahil natatakot. Hanggang sa lumipas sa mga buwan, lalong lumala ang sitwasyon. Hindi na nakikilala ang kapatid, lalo na kung susumpungin sa hating gabi. Biglang mananakal, mananakit. Masaklap pa ay nawawala. Umuuwi na lang na duguan ang katawan. Hindi mula sa kanya, kundi galing sa iba. Kapag tatanungin ay walang maaalala. Hindi ko po talaga alam. Basta kumain lang po ko. Masarap po kapag sariwa. Napalanok si Mario kapag ganito ang maririnig sa kapatid. Mababanaag sa mga mata nito ang kakaibang katauhan. Bagay na kinakatakot niya. Hanggang ngayon, wala pang alam ang mga magulang dahil pinadala ng bagong amo sa Bukirin sa kabilang bayan upang doon magsaka. Umuuwi ito 1 o 2 beses kada buwan. Nung huli ay hindi nakapagsalita si Mario. At ngayon, pinagmamasdan ang maimbing na natutulog na si Dudong. Malalim na ang gabi. Eto na naman siya. Nangangamba sa posibleng mangyari. Ilang araw nang walang maayos na tulog dahil sa pagbabantay. Kung minsan para maiwasan, tinatali si Dudong. Pikit mata na lamang siya kapag ganitong sitwasyon dahil sa awa. Makaraan ng ilang sandali, nagulat si Mario nang biglang bumangon ang kapatid. Hindi na sumasagot kapag tinatanong. Kagad din siyang sinugod at sinakal. Binitawan din siya pagkatapos magpumiglas. Pero nagmamadali itong lumabas. Hindi na nahabol dahil mabilis na wala. Paika-ikang binaybay ni Mario ang daan. Sumasakit pa ang leeg mula sa pagkakasakal. Paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kapatid pero walang sagot. Kinikilabutan na din sa dilim ng paligid. Hanggang sa marating ang talahiban. May mga puno sa tabi na pinagpapastulan ng mga kambing. Agaw pansin ang may hinang halinghing. Pinuntahan at habang papalapit ay naaaninag ang bulto ni Dudong. Nakatalikod, kagat sa leeg ang walang buhay na kambing. Nanghina si Mario, napasalampak sa lupa habang pinapanood ng kapatid na isa-isang pinapatay ang mga kambing. May nakatakbo, pero hinabol din ito. Lahat humandusay. Walang natira. Napako ang tingin dito nang masulyapan siya. Hindi na rin niya kilala. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko at mga ngipin. Bagyang maitim ang balat. Nangangamoy. Kilabot ang hatid. Hindi siya pinansin. Kumaripas patungo sa kabilang direksyon. Ilang sandaling natigilan si Mario nang matauhan dali-daling umuwi ng tahanan. Naabutan sa pintuan si Dudong. Tulala, duguan. Naluluha siyang pinahid ang mantsa ng dugo sa katawan nito. Kuya? Bakit ka umiiyak? May nangyari po ba? Napatingin si Mario. Inosenteng nagtatanong ang kapatid. Umiling na lamang siya. Hindi rin alam kung ano ang isasagot. Pagkatapos nun bumalik sa pagkakatulog si Dudong. Si Mario sa kabilang banda, hindi na mapalagay. Nagpa siyang sabihin sa mga magulang ang tungkol dito. Sakto rin, dahil kinabukasan ay araw ng pag-uwi. Habang tulog pa ang kapatid, sinamantala ni Mario ang pagkakataon. Sinabi ang lahat sa ama at ina.
Hindi makapaniwala ang mga ito. Buong akala'y nasa maayos na kalagayan ang anak dahil wala namang napansing kakaiba. Ayaw sanang maniwala, kaso pagsapit muli ng gabi, nasaksiyan mata sa mata ang kaganapan. Eliasar, paano naging ganito ang anak dati? Bakit siya naging halimaw? Hindi ko rin alam, Rita. Wala kong alam, Mario. Paano ba nagsimula lahat ng ito? Nay, nasanay po ako kay Dudong na nagrereklamo sa pananakit ng tiyan kapag labis ang pagkabusog. Pero nung dinala niyo siya sa salo-salo sa tahanan ni Mang Salome, nung araw, kakaiba na po ang nararamdaman niya. Walang araw na hindi siya nagrereklamo tapos kalaunan nasusuka. Natatakot sa tubig, biglang nagagalit, naglalaway, nangangalmot. Ilang beses niya na akong sinaktan. Napakalakas po niya kapag sinusumpong. Natahimik si Mang Eliasar. Binalikan sa alaala ang mga kaganapan nung gabi sa handaan. Wala naman siyang napansing kahina-hinala dahil puro katuwaan at kainan lang naman ang inatupag ng lahat. Eliasar, baka magaya siya sa tiyahin ko noon. Nayanggaw sa pagkain. Hindi kaya halimaw si Sir Salome. Baka siguro kaya nagmamadaling tumakas. Nayanggaw na ang anak natin. Kung aswang man si Sir Salome, sana noon pa may magsasakang na biktima. Wala naman eh. Etong si Rita kung makapagsalita, nang bibintang ka na. Sinasabi ko lang ang posibilidad, Eliasar. Isipin mo. Biglang dumating sa lugar na ito si Sir Salome. Nagpapasok ng maraming magsasaka para pabungkalin ng lupa. Masyadong maalaga. Baka kaya ginagawa niyang lahat ng yon para makiayon sa atin. Tapos yun pala, naghahanap lang ng tiyempo kung kailan may mayayanggaw. Bakit mo pa kasi sinama si Dudong doon? Ako pa ang sinisisi mo sa ngayon. Hindi ko nga alam na ganito ang mangyayari, Rita. Naguguluhan din ako kung paano naging ganito. Huwag mong isisi sa akin na kesyo ako nagdala kay Dudong. Tay, imbis na magturuan kayo kung sino may kasalanan, bakit hindi na lang tayo mag-isip ng paraan para mailigtas si Dudong? Nakakaawa na ang kalagayan niya. Kung nahihirapan tayo, mas nahihirapan siya. Matapos ang pag-uusap, naisipang maghanap ng albularyo. Nagtungo sa bayan si Mang Eliasar. Nagtanong sa matatanda kung sino ang dapat lapitan sa ganitong sitwasyon. May nagturo na puntahan ng albularyong nagngangalang Mang Sensyo. Matinik na manggagamot, lalo na kung yanggaw ang pag-uusapan. Dala ang pag-asa. Kinonsulta ni Mang Eliasar ang albularyo. Madaling naunawaan ng matanda ang detalyadong pagsasalaysay. Walang pagdadalawang isip na sumama pa uwi ng tahanan. Naabutang sinusumpong ng yanggaw si Dudong. Nagwawala ito. Kinakalmot ang kapatid at ina na pumipigil para hindi makalabas ng tahanan. May araw pa. Isang kahihiyan para sa pamilya ang malaman ng mga tao ang tungkol dito. Kagad sinabuyan ng pangontra ng Mang Sensyo, dahilan para manghina ang bata. Ilang buwan pa lang ang nakalipas magmula nang nasalina ng batang ito. Halata sa katawan ng pagiging matakaw, kaya hindi nakakapagtaka kung sasabihin niyong may nakain ito. Isang alok lang, papatusin ka agad. Batay sa pakiramdam ko, nagmula ang sumpa sa isang matandang lalaki na nandito lang din sa lugar. Hindi ko na mahagilap ang puwersa ng matanda. Marahil umalis na. May kakilala ba kayo? Nagkatinginan si Aling Rita at Mang Eliasar. Ang deskripsyong binitawan ng albularyo ay umakma kay Mang Salome. Hindi makapaniwala, tama ang hinuha ng asawa. Hindi rin nakapagsalita sa gulat. Napangiti na lamang si Mang Sensyo. Marami ng pasyente ang ganito ang sitwasyon. Napapailing na lang din. Kaya palagi kong sinasabi sa mga magulang, alagaan
at bantayang mabuti ang mga anak. Lalo na yung madaling mauto pagdating sa pagkain. Maraming demonyo nagkalat, naghahanap ng ganitong bata. Silang mabilis kapitan ng sumpa. Tignan nyo ang nangyari. Gusto ko lang din na ipaalam sa inyo. Mahihirapan akong gamutin ang kasong ito dahil nakatikim na ng laman at dugo ng tao. Sa madaling salita, kapit na ang pagkaaswang. Kandali lang ho, ang ibig niyo po bang sabihin? May tao na ng biktima sa anak ko. Paano naman po nangyari yan, Manong? Tanong ni Aling Rita. Nagtanong ka pa talaga kung paano nangyari. Malamang aswang ng anak mo kaya posible yon. Ano po ba ang gagawin natin ngayon, Manong? Gagamutin ko ang anak mo. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na hindi nangangahulugang gagaling siya ng tuluyan. May posibilidad na mamatay ang bata. Lalo na kapag hindi kakayanin ng katawan niya. Ipagdasal nyo na lamang. Maganda kayo ng silid kung saan gagamutin ang anak nyo. Pakibilisan! Kagad kumilos si Mang Eliasar at Mario. Inihanda ang kwarto, maging ang mga kagamitan na hiningi ng albularyo, katulad ng kandila, sisidlan, at inutusan na rin sila magdasal para sa kaligtasan ni Dudong. Gabi nang isagawa ang ritual ng pag-aalis ng Yanggaw, sinimula ng maiksing orasyon at saka paulit-ulit na inihipan ng dasal. Pagkatapos ay inutusan nitong iluwa ang nasa kalooban. Sinubukan naman ng bata. Dumuwal ng dumuwal, kaso hindi na lumabas. Muling inihipan ng orasyon, kaso nga lang kahit anong suka ng bata, ayaw matanggal ng sumpa sa loob. Pinainom ng sagradong tubig na may halong lana at iilang pangontra. Kaso nga lang hindi pa rin. Sinubukang gamitan ng tanson latigo na may isang dangkal. Isinabay ang paghampas sa pagduwal, kaso nga lang wala pa ring nangyari. Napabuntong hininga si Mang Sensyo. Ito ang unang beses na nagkaroon ng pasyente na mahirap palabasin ng sumpa. Lagpas na tayo sa oras. May sinusunod din akong patakaran, kaya sa susunod na araw uli, Biyernes, iiwanan ko na lang kayo ng pangontra para kung sakaling sumpungin ng bata maagapan kagad. Babalik ako sa susunod na araw. Manong, paano kung dito na lang po kayo matulog? Ihanda ko lang po kayo ng kwarto. Natatakot po ko na baka kapag wala kayo, lumala ang kalagayan ng anak ko. Iho, kung ganyan man, mapapabayaan ko ang gawain sa tahanan. Hindi lang sa panggagamot umiikot ang buhay ko. Marami akong inaatupag. Huwag kayong mag-alala. Pinainom ko ng pangontra si Dodong. Kung umandar man ang pagkayanggaw, hindi na gaanong mahihirapan. Basta ipainom o isaboy sa ulo ang binigay ko sa inyo kapag susumpungin. Papalik naman ako eh. Etong tali rin pala. Merong basbas yan. Kaya kung pakiramdam nyong magwawala na ang bata, talian ka agad. Pinalipas ng pamilya ang mga araw. Lalong nangamba dahil lumalakas ng husto si Dudong. Malaking tulong ang tali na iniwanan ng manggagamot. Kaso nga lang hindi maiwasang kabahan kapag oras na dahil parang mapipigtas. Sa kabutiang palad, hanggang pagpapalit anyo lamang ang bata, kagad sasabuyan ng pangontra, ayaw inumin. Pagsapit ng araw nang magbalik si Mang Sensyo, kagad sinimula ng ritual. Walang tigil sa pagsambit ng orasyon. Pagkatapos ay sinasabayan ng may hinang kumpas ng latigong tanso. Sa kabutiang palad, nailuwa na rin ang sumpa sa wakas. Mangiyak-ngiyak si Dudong habang hinahagod ang dibdib. Aniya, masyadong masakit mula sa tiyan hanggang lalamunan. Unti-unti na rin nanumbalik sa wisyo ang pag-iisip. Nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang huling naaalala, yung mga araw na wala pang iniinda. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pag-iwan ng gamot si Mang Sensyo. Naninigurado ang albularyo.
Ito naman ang pinainom kay Dudong araw-araw hanggang sa maubos ang laman ng bote. Sa paglipas ng mga buwan, sa kabutihang palad tuluyang gumaling ang bata. Sa lahat na nangyari si Mario ang labis na natuto. Siya ang palaging kasama ng kapatid at siya ang saksi sa mga kaganapan magmula nang nakaramdam ng sintomas. Naisip ng binata na kung sinabi kaagad sa mga magulang, malaki ang tsansa na magamot kaagad ang kapatid. Para naman sa ama at ina, Mang Eliasar at Aling Rita, malaki ang pagkakamali na masyadong tutok sa kabuhayan na pabayaan ang anak. Walang ibang sinisisi ang mga ito kung hindi ang kanilang mga sarili dahil bali-balik ta rin man ang mundo. Kargo ng magulang ang mangyayari sa anak. Nagkulang sila sa paalala, nagkulang sa paggabay. Para naman sa 13 anyos na si Dudong, unti-unting nabawasan ang timbang, dahan-dahan sa pagkain, kung minsan pa'y natatakot dahil baka may sumpa na makain. Maigpit na itinago ng pamilya ni Dudong ang tungkol sa katotohanan. Nakatikim na ito ng dugo ng tao. Hindi man malinaw kung sino ang nambiktima, pero iniwasan na lamang banggitin upang hindi na maalala ng pamilya ang masakit na bangungot ng nakaraan. Ang tanging binaon nila, ang lahat ng natutunan, nang minsang mayanggaw si Dudong nang dahil sa katakawan. O mga kabayan, sinong matakaw sa inyo? Ingat kayo. Anyways, bagong kwento ang kasunod. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Taong 1973. Laguna. Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan sa bayan ng Magdalena, tahimik ang mga gabi. Madilim ang paligid. Walang kuryente sa karamihan ng bahay. Lampara lang ang nagsisilbing ilaw sa gabi. Nasa kalagitnaan ng tag-ulan noon, kaya madalas ang putik sa daan at ang mga gabi malalamig, mabigat ang hangin. Si Andres, 17 taong gulang, nag-iisang anak ni Mang Tomas. 5 taon ng patayang ina. 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang nakababatang kapatid na si Pedro. Isang gabi, bigla na lang itong nawala habang naglalaro sa likod ng bahay. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung saan ito napunta. May mga gabi, hindi dinadalaw si Andres ng antok. May naririnig siyang tinig mula sa kagubatan. Hindi sigaw, hindi rin bulong. Isang mahinang alingawngaw na parang nagmumula sa malayo, pero malapit lamang sa pandinig. Tay, narinig niyo po ba kagabi? Para pong boses ni Pedro. Tama na, Andres. Matagal na tayo naghahanap. Kung nasaan man ang kapatid mo, ipagdasal na lang natin siya. Tahimik si Andres pero sa loob niya, alam niyang hindi lang dasal ang kailangan. May kakaiba sa boses na naririnig tuwing gabi. Parang hindi tao. Parang pamilyar, pero may halong lamig na dumidikit sa buto. Kinagabihan habang ang ulan ay dumadampi sa pawid ng kanilang bubong, muling dumating ang tinig. Andres! Andres, halika! Hindi makagalaw sa kama, nanigas ang mga daliri. Hindi lang basta tinig, parang boses ni Pedro. Pero basag, sirang plaka na paulit-ulit. Kinabukasan dumaan siya sa bahay ni Lola Sayon, ang matandang alam ng lahat na may alam sa mga kababalagan. Nakatira ito sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan.
Lola Sayon, may gusto po akong itanong. Ayos lang po ba? Naririnig mo na ano? Matagal na yung boses na yan, Andres. Hindi mo kapatid yan. Pero kapareho niya po, Lola. Si Pedro po ang tumatawag. Ang yawa, kayang gayahin ng boses ng mga mahal mo. Kapag sinagot mo yan, dadalhin ka rin kung saan dinala si Pedro. Po? Yawa? Ang yawa ay hindi nilalang na basta mong makikita. Andres, isa siyang anino na sumusunod sa takot at boses na ginagaya ang iniiyakan mo. Hindi lagi may sungay o matulis na kuko. Minsan, tinig siya ng kapatid mong nawawala, ng batang iniwan, ng kasalanang ayaw mong aminin. Hindi niya kailangan ng katawan mo. Ang kailangan niya ay paniniwala mo. Nanlamig ang pakiramdam ni Andres. Hindi pa rin makapaniwala. Yawa, totoo ba ito? Pero gabi-gabi lumalakas ang boses. Lumalapit sa kanya. Isang gabi habang nagsasara ng bintana ng kanilang kubo, biglang may dumungaw mula sa dilim ng gubat. Isang aninong parang tao, pero hindi gumagalaw gaya ng normal. Parang dumudula sa hangin. Andres, Kuya, tulungan mo ko. Sumisinghap si Andres. Boses talaga ni Pedro. Ngunit sa liwanag ng kidlat, nakita na wala itong paa. Nakatayo sa ere at nakabitin ang ulo. Ang mga mata, itim na walang puti. Kumidlat muli. Sa isang iglap na aninag ni Andres ang buong anyo ng nilalang sa labas. Mula ulo hanggang bewang. Mukha ito ni Pedro. Suot pa ang lumang gamit na madalas isuot ng kapatid tuwing gabi. Pero mula bewang pababa, wala nang laman. Parang usok na unti-unting humahalo sa dilim ng gabi. Pedro? Pedro? Ikaw ba yan? Hindi gumalaw ang nilalang. Nakatitig lang ito kay Andres. Nakangiti. Pero ang ngiti na ito ay hindi na ng isang bata, kung hindi isang nilalang na may alam sa takot ng tao. Mabagal nitong inangat ang kamay at tinuro si Andres. Halika na, Kuya. Malamig dito. Gusto ko nang umuwi. Muling kinalibutan si Andres. Naramdaman na parang may humihila sa kanya mula sa loob. Sa kabila ng malamig na hangin, bumubulwak ang pawis sa kanyang batok. Pilit na sinarado ang bintana, ngunit tila mabigat ito sa kanyang mga kamay. Dahil sa kaba, napaatras patungo sa pintuan ng kanyang silid. Ngunit kahit patras na siya, nakatitig pa rin sa nilalang. Hindi ito kumukurap. Hindi rin nawawala ang pagkatingin. Dito ko natulog kagabi, Kuya. Sa ilalim ng kama mo. Napatigil si Andres. Parang nabingi ang paligid. Kahit ang tunog ng ulan ay tila nawala sa kanyang pandinig. Ang mundo ay lumiliit. At ang tinig lang ng nilalang ang naririnig niya. Biglang bumukas ang pintuan sa likuran. Napasigaw siya sa gulat. Akala na ang nilalang ang pumasok. Pero si Mang Tomas ito at may dalang lampara. Hoy Andres, ano bang sinisigaw mo dyan? Ano tinitignan mo? Paglingon ni Andres pabalik sa bintana, wala na ang nilalang. Muling bumalik ang ingay ng ulan, ang huni ng kuliglig, at ang malamig na ihip ng hangin. Nanginginig pa rin ang katawan niya. Nandito si Pedro sa bintana, tay. Nakita ko po siya. Tama na. Walang Pedro sa bintana. Natutulog ka lang siguro. Ngunit hindi siya nananaginip. Alam ni Andres ang nakita at narinig.
Hindi boses lang ang naramdaman. May presensya itong nagpasikip sa kanyang dibdib. Kinabukasan sinamahan niya si Mang Tomas kay Lola Zion. Katulad ng dati, tahimik lang ang matanda habang inaantay sila sa may sala. Nanlilimahid na usok ng insenso at tuyong dahon. Umarap ka sa akin, Andres. May dala kang hindi mo dapat dinadala. Umupo si Andres. Hindi pa siya nakakapagsalita. Kinuha na ni Lola Zion ang isang lumang salamin. Pinaharap ito kay Andres. Sa likod ng kanyang refleksyon, may aninong nakasilip sa bintana ng kanyang alaala. Hindi na si Pedro ang kasama mo gabi-gabi. Isa ng ibang nilalang ang humahawak sa tinig niya. Pero ano pong kailangan niya? Kaluluwa. Hindi ka pa niya makuha dahil may natitira pang liwanag sa puso mo. Pero bawat sagot mo sa kanya, bawat tingin sa mata, nababawasan ito. Tumayo si Andres. Nanginginig ang tuhod. Parang ayaw nang bumalik sa kanilang bahay. Pero wala siyang ibang matutuluyan, kaya kailangan ng harapin ng nilalang. Kailangan malaman kung totoo nga bang si Pedro ang dinala nito o isa lamang itong muka na ginamit para makahuli ng isa pa. Gabi na naman. Sa kanyang kama nakapikit si Andres. Hawak ang isang bagay na bigay ni Lola Zion. Tinanong niya ang sarili, anong gagawin kapag bumalik ang tinig? Tahimik ang paligid. Hanggang muling may kumalusko sa bubong. Mabagal na para bang may dumudulas na dila sa kahoy. Kuya, naiinitan ako sa impyerno. Halika na dito. Ngunit imbis na matakot, binuksan ni Andres ang kanyang mga mata. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya kagad tumingin. Kung si Pedro ka, anong pangalan ng alaga natin noon? Tumahimik ng ilang segundo. Walang sagot. Ang sabi ko, anong pangalan ng alaga natin noon? Matoy. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Ang pangalan ng alaga nila ay si Kulit. Sa mismong pagkakamaling yon tuluyang nakumpirma. Ang nilalang ay hindi ang kapatid niya. Isa itong nilikha mula sa dilim. Nagsusuot lang ng balat na pamilyar. Kinabukasan, maaga pa lang bumalik si Andres kay Lola Zion. Bit-bit ang matinding katanungan sa isipan. Kung hindi si Pedro ang nilalang, sino ang kumuha sa totoong kapatid? Pagupo pa lang niya sa upuan sa harapan ng matanda, biglang bumuga ng makapal na usok ang sinaing na dahon sa mangkok sa gilid ni Lola Zion. Parang may mabigat na enerhiyang bumabalot sa paligid. Hindi lahat ng pagkawala ay gawa ng aswang. Hindi rin lahat ng multo ay kaluluwa ng mga namatay. Ang gusto ko malaman, bakit si Pedro ang kinuha? May kwento sa baryong ito, Andres. Kwento ng matagal ng kasunduan. Humigop si Lola Zion ng kape at saka tumingin sa bintana ng kubo. Libong taon ang nakakaraan. May nilalang na naninirahan sa gilid ng gubat. Isang yawa. Hindi siya multo. Hindi rin halimaw. Isang nilalang na nabubuhay sa takot at lungkot ng tao. Tagaibang mundo. Tinatawag ng mga matatanda, manlilinlang ng dilim. Yung mga kwento po ng matatanda? Yung masamang nilalang sa ilalim ng lupa? Oo. Siya ang pinagmulan noon. Bawat 3 dekada, kailangan may isang bata mula sa baryo ang kunin bilang alay. Kapalit nito tahimik ang alon. Walang digmaan. Walang salot. Walang gutom. Nanlamig ang batok ni Andres. Binilang sa isipan niya.
Taong 1971 nawala si Pedro. 29 na taon mula ng 1942, taon ng digmaan. Ng mga nasunog na bahay sa kanilang baryo, ng mga batang nawala na lang bigla. Hindi ko alam to ah. Bakit walang nagsabi? Dahil nakalimutan na ng karamihan. Namatay na ang mga nakakaalam. Ako na lang ang natitirang saksi. Akala ko noon tapos na ang kasunduan, pero sa panaginip ko, dumating siya muli. May mata. Walang muka. Ang sabi niya kukunin ang dapat kunin. Ibig sabihin totoo talaga. Kinuha si Pedro bilang alay. Tama ka. Pero may kakaibang nangyari. Hindi siya kaagad nadala. May isang gabi, tumawag ang bata sa ina. At nang narinig ito ng kanyang nanay, kagad siyang kinuha at tinago sa silong. Doon nagsimula ang gulo. Nainis ang yawa kaya imbis na dalhin sa ilalim ng lupa, iniwang nakakulong ang kaluluwa ni Pedro sa pagitan ng dalawang mundo. Hanggang ngayon, nabibitin siya, ginagawang pain para sa susunod. Napalood si Andres. Parang kinuyom ang kanyang dibdib. Lahat ng taon na naghanap sila, lahat ng panalangin, lahat ng pag-asa, totoo palang may tumulak sa kapalaran ng kapatid na wala siyang kalam-alam. Pero pwede pa bang maligtas si Pedro? Isang paraan. Harapin mo ang nilalang sa gabi. Sa mismong oras kung kailan nawala si Pedro, sa pagitan ng alas 12 at 1:00. Pero tandaan mo, huwag kang makikinig. Huwag mong papansinin ang sasabihin niya basta hawak mo ang bagay na ito. Inabot ni Lola Sayon ang isang maliit na bag. Pinatuyong dahon ng kamangyan at dahon ng tawa-tawa. Ang sabi niya ang usok nito ang kayang magligaw ng mata ng kaluluwa at maaaring magsilbing liwanag sa harapan ng dilim. Gabi na. Hawak ni Andres ang maliit na sisidlan na apoy mula sa uling at tuyong dahon. Pumwesto siya sa gitna ng bakuran sa tapat ng punong bayabas kung saan huling nakita si Pedro. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig. Tanging tunog ng sariling hininga ang naririnig niya. Hanggang sa muling marinig ang pamilyar na tinig. Kuya, malamig dito. Tulungan mo ko, kuya. Nanginginig ang kanyang tuhod, pero matatag ang hawak sa sisidlan ng usok. Tumutulo ang pawis sa noo. Isang aninong lumitaw sa ilalim ng puno. Pamilyar ang muka. Suot ang puting damit. Hubad ang paa. Hindi kita susundin. Hindi kita papakinggan. Hindi mo ba ako mahal, kuya? Iiwan mo ba ako dito? Sumiklab ang apoy sa uling. Kumalat ang amoy ng nasusunog na kamangyan. Biglang napatras ang anino. Nagbago ang anyo nito. Mula sa inosenteng mukha ng kapatid, naging isang muka na walang laman. Isang bunganga lang na bukas. Walang mata. Wala ring ilong. Isa na lang, Andres. Isa na lang ang kailangan ko. Halika. Bumuga ng makapal na usok ang sisidlan. Napaigik ang nilalang. Parang nauupos na kandila ang katawan nito. Kumalat ang usok ng kamangyan at kumapit sa nilalang. Hanggang sa isang iglap ay nawala ito. Walang boses. Walang aninong naiwan. Tahimik na muli ang gabi. Lumuhod si Andres sa tabi ng puno. Wala siyang luha pero mabigat ang dibdib. Sa hangin ay tila may malamig na bulong. Salamat, kuya. Alas 10 ng gabi, madilim ang paligid. Ang simbahan sa baryo ay luma na at halos hindi na ginagamit. Sa likod nito, may isang punso na sinasabing hindi dapat inaapakan o galawin. Bitbit ni Andres ang bag ng pinatuyong kamangyan at dahon ng tawa-tawa
at ang sisidlan na yari sa bao. Tahimik na naupo sa harapan ng punso. Itinapat ang sisidlan. Sinindihan ng uling. Inihulog ang mga tuyong dahon at pinong pulbos ng kamangyan. Sumingaw ang usok. Mabigat ang amoy. Manghang sa ilong, ngunit parang biglang gumaan sa paligid. Umikot ang usok sa punso. Paikot. Pataas at sa gitna ng usok lumitaw ang isang anino. Unay mata lamang, sunod ay buhok. Hanggang sa mabuo ang anyo ng batang si Pedro. Maputla, parang walang kulay, pero payapa ang muka. Kuya? Pedro, ikaw ba talaga yan? Hindi ko alam kung nasaan ako, kuya. May liwanag pero malamig eh. May tinig na tumatawag, ang sabi niya doon daw ako dumaan, pero wala akong makita. Huwag kang susunod. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Gusto ko nang umuwi, kuya. Tumulo ang luha ni Andres. Inabot ang anino ng kapatid. Pero parang usok itong dumula sa kanyang palad. Walang mahawakan at wala ding init o bigat. Puro alaala. Biglang gumalaw ang lupa. Ang punso ay parang nilamon ng sarili nitong anino. May singaw na mainit ang sumisigaw mula sa ilalim. Kasabay nito, naamoy ni Andres ang matagal niya nang hindi naaamoy. Ang amoy ng sunog na karne. Mabangis. Mabigat. Mula sa likod ng punso may tumindig na anino. Mas mataas kaysa sa puno ng bayabas. Mabagal ang galaw. Parang usok na binigyan ng laman. Isa itong nilalang na walang muka. Ang katawan nito ay gawa sa pinagdikit na peraso ng itim na alikabok. Tuyong balat. Naglalakad na galit. Isa pa. Isa pang tugo. Isa pang kapalit. Hindi mo na siya makukuha. Hindi na ako matatakot sa'yo. Hindi mo kailangan matakot, bata. Kailangan ko ang kasalanan mo. Ikaw ang nag-iwan ng kapatid mo noon. Ikaw ang huling nakakita sa kanya. Umuwi ka ng mag-isa at iniwanan mo siya. Napatigil si Andres. Parang sinampal ng malamig na tubig. Totoo ang huling gabi bago nawala si Pedro. Inutusan siya ng ama na hanapin ang kapatid sa likod bahay. Pero dahil umuulan noon, tinamad siyang lumabas. Pumasok na lamang siya. Nagsinungaling. Sinabing wala sa labas si Pedro. Dahan-dahang tumingin si Andres kay Pedro. Tahimik lang ang bata. Wala sa mukha nito ang galit. Wala din ang lungkot. Parang nag-aantay lang. Sa akin na siya. Binuksan mo ang pintuan noon. Ikaw ang dahilan dahil isa kang taksil. Pinilit ni Andres ang sarili. Lumapit siya kay Pedro. Dinampian niya ng usok ng kamangyan at tawa-tawa ang anyo ng kapatid. Umusok ang paligid. Nagliyab ang ilalim ng punso. Napasigaw ang yawa. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng bawiin ng kapatid mo. Hindi ako perpekto, oo. Nagkamali ako. Pero hindi kita hahayaan na gamitin ang kasalanan ko. Tapusin na natin to. Muling sinabuyan ni Andres ng pulbos ng kamangyan ang sisidlan. Mas makapal na usok ang lumabas. Nagbuga ng puting liwanag. Napasigaw muli ang yawa. Nagmistulang bagsak na banga ang katawan ng nilalang. Nagkanda bitak-bitak. Unti-unting naglaho. Nang muling tumahimik ang paligid, wala na ang anino. Wala na rin si Pedro. Ngunit sa hangin, sa ilalim ng huling bugso ng usok, narinig ni Andres ang bulong. Kuya, maraming salamat po. Hindi pa siya sigurado kung tapos na talaga ang lahat. Sa ilalim ng punso may natitira pang basag na bahagi. Parang piraso ng maskara na may butas sa mata.
Dahan-dahan itong kinuha ni Andres. Maalinsangan ang pakiramdam pero wala nang galit sa paligid. Tumingin siya sa langit. Walang buwan pero ramdam niya na may liwanag. Hindi niya maipaliwanag pero parang may humahaplos sa batok niya. Hindi malamig at hindi rin mainit. Para bang hangin na may dalang paalala. Hindi pa tapos ang lahat pero hindi siya nag-iisa. Tinignan muli ang hawak na maskara. Basag ito sa gilid. May bitak mula sa mata hanggang panga. Ang ibabaw ay tila yari sa pinatigas na putik. May bakas ng uling at mga pinong hibla ng buhok na parang buhok ng tao. Ngunit ang isang butas ng mata na natiling buo. Sa sobrang dilim ng butas, pakiramdam ni Andres may nakasilip mula sa loob. Sa halip na itapon, dinala ito at dahan-dahang tumayo. Lumingon sa paligid. Wala nang usok mula sa punso. Tahimik ang paligid at ang gabi. Pero sa ilalim ng katahimikan, naroon pa rin ang bigat. Hindi ng takot, kung hindi ng tanong. Pag-uwi ng bahay kagad sinarado ang pintuan. Ibinaba ang sisidlang may uling at ang abong natira sa lamesa. Tumingin sa paligid. Walang gumalaw. Ngunit sa loob niya, may pintig na hindi humuhupa. Nilabas niya ang maskara. Inalapag ito sa ibabaw ng lumang baul sa tabi ng kama. Tinitigan ito habang nakaupo. Hindi siya makatulog. Sa bawat pagkurap ng mga mata, para bang may gumagalaw sa sulok ng silid. Anino lang. Sandali lang. Pero sapat para pagpawisan ng malamig. Napapikit sandali. Ngunit sa sandaling iyon, may marahang tunog sa labas ng pintana. Isang kaluskos. Isang mabagal na hakbang sa tuyong damo. Tumayo si Andres. Hindi siya humawak ng itak. Hindi rin siya nagsindi ng lampara. Sa halip kinuha ang sisidlang may natirang abo ng kamangyan at tawa-tawa. Inihipan ito. Bahagyang nagliyab ang uling sa loob. Bumuga muli ng usok. Humalo sa hangin. Lumapit siya sa bintana. Walang aninong tao, ngunit sa ilalim ng puno sa may likod ng bahay, may nakatayo. Maliit, tila bata, hindi kumikilos, hindi rin nagsasalita. Binuksan ni Andres ang bintana, dahan-dahan, nanginginig, pero hindi siya umatras. Pedro? Hindi sumagot ang anino, pero dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang puting damit. Gaya ng suot ni Pedro bago ito mawala. Humakbang ng isa. Mabagal. Maingat. Hanggang sa lumantad ang muka. Hindi buo dahil parang nawawala ang kalahati. Isang mata lang ang naroon. Isang itim ang kulay. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Andres. Ngunit sa halip na umatras, isinaboy niya ang usok sa labas. Kung hindi ikaw si Pedro, huwag kang lalapit. Napatigil ang nilalang. Tumagilid ang ulo nito na parang nagtataka. Sinusubukang unawain ang sinabi ni Andres. May narinig na bulong. Hindi galing sa labas, kundi sa likod niya. Ang ilaw. Hindi laging proteksyon. Napalingon siya. Walang tao sa silid, ngunit ang maskara sa ibabaw ng baul, wala na sa dating pwesto. Nang ibalik niya ang tingin sa bintana, wala na rin ang bata. Walang yabag, walang hangin, parang wala talagang dumaan. Hinagilap niya ang maskara. Nakita niya ito sa sahig, pero baliktad. Nang buhatin niya, may nakaukit na bagong linya sa likod. Nanigas ang katawan ni Andres. Hindi lang si Pedro ang dinala at hindi lang isa ang nilalang. Maaaring isa lang si Pedro sa marami. Maaaring may mas malalim na kasalanan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang. Kinabukasan hindi na siya pumunta sa bayan
Nanatili sa bahay at nilinis ang paligid. Inayos ang mga basag na kahoy sa bintana. Pinasigla ang apoy sa lutuan. Binudbura ng tuyong dahon ng tawa-tawa ang mga usok ng silid. Habang ginagawa ito, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya ang mga salita. Hindi lang isa ang mukha ng dilim. Ang totoo nga'y may iba pa. Kailangang handa siya, hindi lang sa pagharap, kundi sa pagtuklas kung anong uri ng nilalang ang dadating sa susunod na gabi. Buong araw hindi mapakali si Andres. Ang nakita kagabi, ang anyong bata sa labas, ang pagkawala ng maskara sa ibabaw ng baul, at ang biglang pagkaukit ng kakaibang linya sa likod nito. Lahat ay nag-iwan ng tanong. Kaya bago lumubog ang araw ay muli siyang nagpunta sa lugar. Hindi para magsindi ng kandila o magdasal, kundi para hanapin ang punso sa likod, ang simula ng lahat. Pagkarating doon ay may kakaiba na naramdaman. Ang hangin ay hindi na kagaya ng dati. Mabigat, mabagal. Ang liwanag ng araw ay tila hindi abot sa lupa ng punso. Para bang iniiwasan ng liwanag ang lugar na yun. Muling inalabas ni Andres ang maskara. Sa tuwing titignan nito, parang nabubuhay ang bagay. Ngunit ngayon, ramdam niya na hindi ito banta. Inilagay ang maskara sa gitna ng punso at pumikit. Hinayaan ang sarili na maramdaman ng paligid, ang hangin, at kung anumang presensya ang hindi nakikita ng mata. Sa katahimikan sa gitna ng mainit na lupa, may tinig na lumitaw. Mahina, basag pero pamilyar. "Kuya!" Napamulat si Andres. Nariyan na naman, pero iba ang boses. Wala nang panlilinlang, wala nang halong kadiliman. Pedro, nasan ka? "Hindi ako umalis, kuya. Pero hindi na ako buo. Hindi ako dinala ng yawa para kainin. Dinala ko para maging pinto." "Pinto?" "May mga nilalang na hindi makatawid sa mundo ng tao kung walang daanan. At ako ang ginamit niya." Napatigil si Andres. Nanigas ang dibdib. Si Pedro ay naging instrumento. Ginawang lagusan ng mga nilalang na nasa kabilang mundo. "Hindi ko ginusto pero pinilit nila ako eh. Yung bawat gabi na tumatawag ako sa'yo, hindi ako yun. May parte sa akin na sinusubukang tumakas. Kaya ako nagpakita." Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? "Dahil ngayon ko lang din namalayan eh. Malaya ka na ba ngayon? Kalahati, kuya. Pero may isang bahagi sa akin na nahulog eh. Nasama sa mundo ng dilim. Hindi ko na siya maibabalik pa." Tumulo ang luha ni Andres. Napaload siya sa tabi ng punso. Pilit niyang hinahanap kung saang lupa nailibing ang kabuuan ng kapatid. Hindi na ba kita pwedeng iligtas? Hindi ako tuluyang nawala. Hanggat naaalala mo ko, buhay pa din ako sa loob mo. Sa sandaling iyon, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin, pero hindi mapanganib. Salip ay parang yakap ng matagal nang nawala. Bumalik ang kanyang isipan sa gabing nawawala si Pedro, kung saan tinamad siyang lumabas at hanapin ito. 2 hakbang sana, 3 tawag sana, 1 sulyap lang sana, pero hindi niya ginawa. Patawad, Pedro. Kung naging mas matapang lang sana ako noon, hindi mangyayari yan. Hindi mo kasalanan, kuya. Nakatadhana ang lahat. Bumangon si Andres at kinuha ang maskara. Tinignan sa huling pagkakataon at sa gilid nito kusang lumitaw ang isang guhit, isang mata na nakapikit. Sabay sa pagsara ng mata ng maskara, may nakita si Andres na anyo sa langit. Isang kumpol ng liwanag na hugis batang nakatingin sa kanya. At sa isang iglap,
naglaho sa gitna ng araw. Ilang minutong lumipas, tahimik na ang gabi. Wala nang yabag, wala nang anino, wala nang kaluskos sa bubong. Sa bawat pagsindi ni Andres ng lampara tuwing gabi, inilalagay ang maskara sa tabi. Hindi bilang paalala ng takot, kundi bilang alay sa isang batang ginamit, dinaig. Pero hindi kailanman lubos na naglaho. Minsan tinitignan niya ang maskara sa tabi ng lampara. Isa lang ang butas at hindi ito tumitingin pabalik. Doon niya naisip na ang maskara ay walang sariling mata. Pero may butas para sa mata ng tumitingin. Ang takot, ang alaala, ang pagkatao na tayo ang nagbibigay ng anyo sa mga ito. Depende sa kung paano natin hinaharap ang kadiliman. At sa mga gabing walang buwan, doon niya nakikita ang pinakamalinaw ang liwanag. At kung sakaling dumating ang gabi, na muling bumalik ang dilim, alam niya kung paano ito sasalubungin. Hindi sa pamamagitan ng galit, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi gamit ng tapang at alaala ng isang kapatid na minsang biniktima at ginamit ng mga masasamang elemento at nilalang bilang lantawan patungo sa kabilang dimensyon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.